Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Nagpapahaba ng buhok. Tapos yung mga babae daw ay hindi pwedeng maglagay ng mga earrings. Totoo po ba yun? Ano yan? Ano yan bro? Ano yan bro? Turo ng Yung sabi ng mga SDA, dapat daw ang mga lalaki hindi nagpapahaba ng buhok. Tapos yung mga Magupit ka sa naglalagay tablo, ng earrings sa mga kwintas, ganun, bawal daw po yun. yung kanilang sinasabi bro na bawal daw sa SDA magpahaba ng buhok. May nakita akong member doon sa Central Chapter, mahaba ang buhok. Pangalawa, bawal daw sa kanila magsuot ng alahas, gaya ng earrings, gaya ng kwintas, gaya ng kahit anong burloloy. Pero yung mga relo, pag iprenda mo, ang mahal. Yung relo, sabi nila, orasan naman to eh. Ano yun? Alahas? Alahas yun. Kaya, dahil alahas, pwede iprenda. Dahil alahas. Kaya, sinasabi nila, dinasusod ng alahas, lelang ninyo, ang gaganda ng mga relo ninyo, Seiko. O yan bro, Mike Moore. Tsaka ano pa yung isang sinabi, isang tanong na bawal magpa? Haba ng buhok daw. Haba ng buhok. Bawal lalaki. magpa. Yung mga lalaki po. Marami kaming kakilala talaga bro sa SDA, mahaba buhok. Kadalasan membro ng Central Chapter. Membro pa nga ng banda yun eh. May tattoo pa nga sa baraso eh. Di ko lang nakuha yung pangalan nun, pero nakita ko siya nag-perform doon sa sa banda sa Kota. Tapos Ganito, bro. nakilala ko siya doon Tanungin sa mo. simbahan. O tanungin mo yung SDA na kakilala mo. Sa panahon ba There is no way. nila panahong Yesu Kristo, buhat ng bata si Panginoong Yesu Kristo, nagpagupit ba siya o hindi? Tanong mo yan. No? Kasi isa yan sa sa tinututulan nila yung picture ng Panginoong Yesu Kristo, bakit mahaba ang buhok. No, kaya ang dami talagang nagpi-preach ngayon. Ang dami nagpi-preach ng maling Kristo, sabi nga 'di ba, na may magpapakilala ng ibang Kristo. Isa yan. Walang pinagkaiba yan sila sa Jehovah's Witnesses, kasi sa Jehovah's Witnesses ang Kristo nila maiksi ang buhok. No, pag may nakita kayong Christ na maiksi ang buhok, ano 'yon? Jehovah's Witnesses 'yon. Na Kristo, hindi yun yung Kristo natin, kasi ang Kristo natin mahaba ang buhok. Tandaan natin, ang ating Panginoong Jesucristo ay Nazarene, no? At ang Nazarene, meron silang tinatawag na Nazarite, Nazarene rite, na kung saan bawal sila magpaputol ng buhok. Bawal sila magpaputol ng buhok. Ano yan? Kanilang panata. Kaya tingnan mo si Samson ay isang Nazareno, si Samson. Kaya ini-offer siya ng kanyang mga magulang na naging Nazarene. No? At yun nga, si Samson, kaya nga simulat sa pool, hindi siya nagpaputol ng buhok kasi ayon yun sa panata nila na hindi sila magpapaputol ng buhok. So mali ba yun? Tapos ang ating Panginoong Jesucristo, Nazarene siya eh. No, mahaba ang kanyang buhok kasi Nazarene ng ating Panginoong Jesucristo, na Nazarene siya, na sunod niya yung tinatawag na rito ng mga Nazarene, na hindi magpaputol ng buhok, no? Ayon sa kanilang panata. Kaya mali yung sinasabi nila, bro.
no, na hindi nabawal magpaputol ng buhok. Mali 'yun. Yung sinabi sa unang Korinto na yung mga lalaki ay nagpapahaba ng buhok kasi ginagamit kasi nila 'yun sa panahon na binasa ko nga ang ano no ng ang komentary ni Scott Hahn sa panahon na 'yon sa Korinto may mga mananampalataya na parang influenced by Gnosticism ba, no? Influenced by Gnosticism. So na-adapt nila yung kaugalian nung unang panahon na ang mga lalaki nung hindi pa kasi laganap ang Kristyanismo, mayroon nang sumasamba sa ibang Diyos na mga lalaki na mahaba ang buhok at nagbibelo yung mga lalaki. At ayon pa nga sa komentary ni Scott Hahn na nabasa ko, something like may mga parang alam mo yung parang ano ba tawag dyan, yung transgender baga yung dating ng mga lalaki ba. So yun ang tinuligsan ni San Pablo na yung mga lalaki na yun kinagamit nila yung unang Korinto 11 eh. Pero kung babasahin mo yung komentary ni Scott Hahn doon, tradisyon yun nung unang panahon na hindi pa laganap ang mga Kristiyano, may ganong pagsamba sa ibang Diyos. Ngayon yung mga taong ina-influensyahan doon na naging Kristiyano, dinala yung tradisyon na yun sa simbahan. Yun ang tinuligsan ni San Pablo. So dapat basa tayo ng mga commentaries para malaman natin ang history. Kasi kung tayo lang maging SDA talaga tayo kasi sinabi sa Bible eh. Pero ang matibay na panangga dyan bro, si Panginoon Jesucristo talaga, mahaba ang buhok yan kasi Nazarenon siya. At sa Nazarite, bawal magpaputol ng buhok, katulad ni Samson. Apa. Kasi ganon din yung sa mga protestanting Baptist eh. Sabi nila si Kristo daw ay may ang buhok. Yun na nga. Kasi nga, batay nga sa unang Korinto 11. Ito yun eh. Binasa na natin ito kanina eh. Kaya ako binasa ko ng komentary nito ni San Pablo eh, no? Na ito. Ay, wait, yan. Datapwat ibig ko inyong malaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo, ang pangulo ng babae ang lalaki ay ang lalaki at ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Ang bawat lalaking nananalangin o nang huhula na may takip ang ulo ay niwawala ng puri ang kanyang ulo. Datapwat ang babaeng nananalangin o nang huhula na walang lambong ang kanyang ulo, niwawala ng puri ang kanyang ulo sapagkat gaya rin ng kanyang inahitan. Sapagkat kung ang babae ay walang lambong ay pagupit naman, ngunit kung kahihiyan sa babae ang pagpagupit o paahit ay maglambong siya. Sapagkat katotohanan ang lalaki ay hindi dapat maglambong sa kanyang ulo, palibas ay larawan siya ng kaluwalhatian ng Diyos, ngunit ang babae siyang kaluwalhatian ng lalaki. Sapagkat ang lalaki ay hindi babae, kundi ang babae ay lalaki. Isa to sa mga rason eh. Sapagkat hindi nilalang ang lalaki dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. Dahil dito'y nararapat na ang babae ay magkaroon sa kanyang ulo ng tanda ng kapamahalaan dahil sa mga anghel. Gayunman, ang babae ay di maaring walang lalaki at ang lalaki ay di maaring walang babae sa Panginoon. Sapagkat kung paanong ang babae ay sa lalaki, gayon din naman ang lalaki sa pamamagitan ng babae. Datapot ang lahat ng mga bagay ay sa Diyos. Atulan ninyo sa inyong sarili. Nararapat baga na manalangin ng babae sa Diyos na walang lambong? Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung ang mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya, no? Ito 'yun eh. Mahalay sa isang lalaki ang mahaba ang buhok. So yan, binasa ko ang ni Scott Hahn dyan, ang kanyang komentary. Yun nga, nung panahon na yan, may mga naging Kristiyano na panunod yung gawain ng mga pagano dati na kapag magsamba, mahaba ang buhok ng lalaki, may mga makalambong pa. No, so based yun sa kultura nung panahon na na-adapt at
Kung sa baga nasunod ba na nagamit yung tradisyon na yun sa pagsamba sa tunay na Diyos. Yun ang tinuligsa ni San Pablo na mahalay sa lalaki ang mahaba ang buhok. But does not mean na kapag mahaba ang buhok mo ay hindi nakatanggap-tanggap sa Diyos. Mali. Kasi ang mga Nazarite, yung mga Nazarinhon, mahaba ang buhok noon ayon sa kanilang panata. Kasi panata ng mga Nazarite, hindi magpapaputol ng buhok. So ang tinuligsa ni San Pablo diyan, bro, yung namanang tradisyon galing sa mga pagano na ginamit yung pagsamba sa ibang Diyos dahil nagsamba sila sa ibang Diyos, yung tradisyon na yon, ang mga lalaki mahabang buhok. So ginamit kasi yun, dinala sa iglesia. So yun ang tinuligsa ni San Pablo. Kasi si San Pablo bro, matapos niya manata si San Pablo bro, nagpaahit na. Pero bago siya nagpaahit, mahaba ang buhok niya, syempre, di ba? O sa Gawa 18:18, unawain natin yung talata No? So posible si San Pablo mahaba rin ang buhok kasi Nazarene yun si Pablo eh. Nazarite siya eh. Ito. Basahin natin si San Pablo sa 18:18. Pagkatapos nito, matagal pang nanatili si Pablo sa Corinto at saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Singkria, nagpaahit siya ng buhok sa ulo sapagkat natupad niya ang kanyang panata. So may panata pala siya. Ano ang ng mga namanata? Mga Nazarian niya, Nazaren. Hindi yan sila nagpapaputol ng buhok kapag may panata sila. Pero si San Pablo, matapos siyang namanata, nagpaputol na siya ng buhok. So yan ang panata ng mga kustombre ng mga Nazarite. No? Mga Nazarinhon. Hindi yan sila nagpapaputol ng buhok pag namanata. So dito nung hindi pa nagpaahit si San Pablo, ibig ba sasabihin si San Pablo hindi kalugod-lugod sa Diyos? Di ba? Tama, mali. No, kasi dito nagpaahit siya ng buhok sa ulo sapagkat natupad na niya ang kanyang panata. Hindi natin alam ilang taon niya natapos ang kanyang panata di ba? Ipagpalagay natin namanata siya. Kasi si San Pablo kasi nag-aral ng theology yan Jewish theology. Matalino yan si San Pablo. Papalagay natin, nag-aaral siya sa pagkapare. Di nag-umpisa siya nung bata pa. Baka doon nag-umpisa yung kanyang panata. Di ilang taon yon. Alangan naman hindi hahaba yung buhok niya, di ba? So posible humaba yung buhok niya kasi namanata siya. Ngayon pag natapos niya yung panata, saka siya nagpagupit, nagpaahit. So posible si San Pablo bago siya nagpaahit, mahaba buhok niya, bro. Apo. Di ba? Tama? Apo. So yun ang ikabigay namin na sagot sa iyo na huwag tayong maniwala sa mga nagsasabi na maiksi ang buhok ni Kristo. Guni-guni yun. Apo. Sige po, salamat. May isa pa sana akong tanong kaso. Sige bro. Sige, pwede pa. Pwede pa po. Last gist na. Tapusin mo. Okay, sige po. Kasi, di ba po, ang sabi ni Lord, lahat tayo daw po ay, ang plano niya sa atin ay lahat ay maganda. Pero bakit po nagkakaroon pa rin ng masama or hindi magandang nangyayari sa mga tao? Kung sakali, Yes. kung sabi niya talaga na na lahat ng plano niya sa atin ay para sa mabuti. Well, nag-umpisa nga yan, bro. Nag-umpisa yan nung linabag nila Adan at Eve ang utos ng Diyos. Ginamit nila sa mali ang, huwag natin kalimutan, free will. Okay. No? Diyan nagkakaroon ng kasamaan ang free will kasi ang Diyos gumawa kasi siya ng tao, bro, hindi robot. No? So, ayon sa banal na kasulatan, tayo ay kawangis ng Diyos. Opo. No, not physically kasi ang Diyos walang physical, maliban kay Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao. Hindi siya physical being na mayroong matter tulad natin. Opo. Yun na ang tao kinuha sa alabok tapos hininga, naging taong kaluluwa, naging buhay na kaluluwa. Yun ang story ng tao according to the Bible. So ang tao na kawangis ng Diyos, ibig sabihin
mayroon tayong understanding, no? Mayroon tayong ano ba tawag doon? Free will, no? Free will. So what is free will? Free will according to philosophy is free will is we are I mean person pala, no? Person. So according sa philosophy, yung person is nakalimutan ko yung definition, no? Ang ganda ng definition eh. A person is a being who possesses will and will and intellect. Yun. So yun ang ibig sabihin ng wangis, no? Persona tayo tulad ng Diyos kasi may ginawa ang Diyos na hindi person eh. Tulad ng hayop, bagay, mga planet, no, mga halaman, no, mga being yun na ginawa ng Diyos but hindi yun person. Tayo dahil kawangis tayo ay katulad ng Diyos, tayo ay mga persona. So what is person? According to philosophy, person is a being who possesses will and intellect. So meron tayong will and intellect, meron tayong karunungan, at meron tayong will, yung free will. So yung free will, yun ang bigay na regalo ng Diyos sa mga tao na hindi niya binabawi, hindi niya nilalabag. Ano ba yung significant ng free will? Malaman ng tao ano yung mali at tama. Kaya ang nangyari kay Adan at Eva, kahit alam nilang paglabag sa Diyos ang kainin yung bunga ng kahoy, pinili pa nilang kainin yung bunga ng kahoy. Ibig sabihin, nilabag nila ang utos ng Diyos. Therefore, pumasok ang kasalanan. Yun nga sabi sa Romans 5:12. No? Dahil sa isang tao nilabag, basahin lang natin, no, para may ano tayo. Romans 5:12, sa pamamagitan ng isang tao pumasok ang kasalanan, no? Ito ang sabi ni San Pablo. Ayan. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, ibig sabihin si Adan, no? So ito pala ang simulan ng kasamaan. So ang kasamaan hindi siya nag-umpisa sa paglalang ng Diyos, no? Kasi yun ang tanong mo eh, no? Kung perfecta yung ginawa ng Diyos, bakit may masama? So hindi doon nagmula, no? Kasi kung unang Korinto 4:4, malinaw yun eh. Unang Korinto 4:4, unang Korinto ba yun? Nakalimutan ko. Nakalimutan ko yung talata na ang lahat ng ginawa ng Diyos ay perfecto. No, lahat, so perfect talaga, walang imperfection. So ibig sabihin walang kasalanan, walang kasalanan. Baka unang Timoteo 4. Mukhang unang Timoteo 4 yata yon, 4:5, 4:4. Hindi yun 4:4 eh. Unang Timoteo yun, 4:1 ba? Ano natin? Unang Timoteo 4:4 yata yon. 4:4 ba? Kahit na walang musik sa akin sa budhi, subalit hindi katibayan. Ito yung kay San Pablo to eh. Hindi, Baka unang Timoteo. Unang Timoteo. Unang Timoteo. Unang Timoteo pala, tama. Unang Korinto pala yun. No? So ito, unang Timoteo, no? Na ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. So ito, lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. No, walang dapat ipapalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggapin ng may pasasalamat. So walang kasamaan talaga sa creation. So paano nagkaroon, no? Yun nga ang tanong mo, kung perfecta yung ginawa ng Diyos, bakit may masama? So, Ito sagot ni Jesus, bro, Juan 3:19. Sige, basahin mo natin yung kay Bro Angel. Juan 3:19. 3:19, ito daw ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat ang kanilang mga gawain ay masama. Ito nga yung ito na yung consequence of yung sinabi ni San Pablo, no? Ibalik natin dito. So yung kay Bro Angel, consequence na yun ng paglabag ng utos. Pero saan ba nag-umpisa? Kasi ang tanong kasi, kung perpekto ang pagkagawa ng Diyos sa tao, bakit may kasalanan? So hindi sa creation nagkaroon ng kasalanan, kasi unang Timoteo 4:4 pala, hindi pala Korinto. Unang Timoteo 4:4, perfect talaga ang gawa ng Diyos, no? Nabasa naman natin. Pero saan naman nag-umpisa ang kasalanan? Hindi sa creation, saan?
sa paglabag ni Adan, no, dito mababasa nga natin dito, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng tao, ng isang tao, at pumasok din ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. So doon nagumpisa ang kasalanan sa paglabag ni Adan at ni Eva. Ano ang ginamit nila doon? Free will. At ayun na yung pinabasa ni Bro Angel kaganina, na mas pinili ng tao ang kasamaan kaysa kabutihan. So doon nagkaroon ng kasamaan, bro, no, sa mundo. Hindi sa creation ni God, kundi nagkaroon ng kasalanan, the explosion of paglabag ng kasalanan doon sa paglabag ni Adan at ni Eva. Ginamit nila ang free will na labagin ang Diyos. Dahil sa Maraming free will, nagtatanong dyan. Maraming dahil sa- nagtatanong dyan sa tungkol dyan. yes, dahil sa free will, kapatid, nagkaroon ng kasamaan sa mundo. Yes, Bro Angel? Napakalinaw nun. Pinili ng tao, hindi ng Diyos. Kaya nga sabi doon sa 1:19, pinili ng tao ang kadiliman. So hindi kasalanan ng Diyos yun. Ang dami nagtatanong yun, if God is love, bakit maraming masama? Bakit maraming nangyayaring ganito? Napakaraming nagtatanong yan. Hindi kasalanan ng Diyos yun. Actually, even si President Duterte, yun ang inaano niya nun Kung daw totoo may Diyos, bakit daw ganito ganon? Siyempre, di naman siya talaga Bible, wala naman siya alam sa Biblia. So, ang dahilan niyan, may free will ang tao, at sabi natin pa ni Jesucristo, piniling kadiliman kaya nga nagkakasakit, nagkakaproblema, no? Biro mo, ikaw ba naman bawal na nga itong ganito, bawal nga mag-iinom-inom ka o magsisigarilyo, nagkasakit ka. Sino may gusto manigarilyo at magkasakit? Ang tao ang pumili nun, di naman sinabi ng Diyos na ang Diyos na wasakin mo yung sarili mo sa bisyo Sino pumili nun? Ang tao. Tapos bakit nagkakaroon ng mga climate change, malakas na bagyo ngayon at mga dahil din sa tao, yung mga pabrika ngayon, na yung umiinit ang mundo ng masyado at mayroon na nagkakaroon ng tinatawag na parang hole. So, nagkakaroon ng problema dahil pinili ng tao masama, hindi ng Diyos. Dati mabuti, maganda lahat. Sino nagwawasak? Ang tao. Kagustuhan ba ng Diyos? Hindi. Ang tao nga kasi may free will. Yun po yung pinakasagot doon. Hindi alam ng maraming tao. Kasi nga, ang tao may free will. Hindi kasalanan. Kaya nga ang laging nating, kaya nga sa 1:14-15 bro, na Santiago. San 1:14-5 na Santiago. Yan ang Santiago tao na laman. 14:15? Chapter 1 verse 14 to 15. 14 to 15, ito ang ating mababasa sa nasabing talata, Natutukso ang tao kapag siya ay naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Kapag ang nasa ay tumubo at nag-ugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong sa kamatayan. So, ang pumili niyang tao, na inaabuso niya sarili niya. Ano ba utos ng Diyos? Unang Korinto, bro, chapter 3, verse 16-17. Ano yun, bro? Unang Korinto? Chapter 3, verse 16-17. Yan talagang utos. 16-17. Ito naman ang ating mababasa. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Tingnan mo. So, winasak sa bisyo, sa masasamang gawain. Sinuway mo. Winawasak mo yung templo. Kaya ang Diyos nagpaparusa na ngayon. Tanong, may batas ba ang Diyos? Kaya nga binigyan tayo ng batas. Mahal tayo ng Diyos kasi lahat ginawa niya. Gaya napakaganda niyan. Templo talaga tayo ng Diyos. Pero sabi na ating Panginoon Jesucristo, Juan 3:19, pinili pa nila ang masama kaysa dun sa mabuti, kapatid. Yun ang pinakabuod ng sagot namin. At saka, naalala ko pala bro, yung binigay ko na analohiya. Tingnan mo sa YouTube channel ko, may kadibati ako na atheist.
no? Ang topic namin doon, existence of God, kung meron ba talagang Diyos. At isa yan sa tanong niya sa akin. Nung cross-examine niya ako, grabe talaga yung exchanges namin ng tanungan at sagutan. Ang isa kong ginamit na analogy sa kanya na madaling maunawaan ba, no? Kasi sabi niya, tanong niya sa akin noon, kung mabuti ang Diyos, yun sabi niya, bakit may mga kasamaan? Yung free will, pag-usapan din namin yung free will, kasi isa yun sa argumento ko, na bakit may Diyos dahil may free will. So, umabot kami sa doon. So, ang ibigay ko sa kanya na kwan bro, na analogy, yung kutsilyo. No, madali mo maunawaan to. Kasi, ang gumawa ng kutsilyo, syempre, gumawa siya ng kutsilyo bro, hindi naman para ipangsaksak sa tao eh. Maniniwala ka doon bro o hindi? Wala. Siyempre, di ba? Lang naman, ang sa kanya naman, magdinegosyo siya. Ang kanyang isip, gumawa siya ng kutsilyo para makapagbenta, no? Maliban doon, makatulong siya sa mga tao, no, na sa kanilang pagluluto, may magamit silang panghiwa sa lahat ng mga hiwain. O so yun lang, ang intention ng gumawa ng kutsilyo para may magamit ang bibili sa kanilang hiwain, tama? Pero nung ginamit ng tao ang kutsilyo sa pagpatay sa isang tao, saan nag-umpisa ang kasalanan? Doon sa paggawa o doon sa will ng bumili? Sa will ng bumili. O doon nagkaroon ng kasamaan. So, ibig sabihin, sa creation, is the intention is always good, always perfect, no? Unang Timoteo 4:4, sabi nga ni San Pablo, ang paggawa ng Diyos sa lahat is perfecto. Pero dahil sa free will ng tao na ibinigay ng Diyos, doon nagkaroon ng kasalanan, bro. So, yun ang sagot namin. Okay, salamat po. Tapos Malinaw isa na ba, lang bro? pagka. Opo. Salamat. Okay, sige. Sige, last. Kasi yung misis ko nagtanong dati minsan kung ang mga hayop daw ba ay walang espiritu or walang soul po. Okay. So, sa philosophy, ito yung napag-aralan namin dati nung tinuruan kami nila Sir Janjuna. Ang mayroong tatlong klase ang kaluluwa. Opo. No? Kaluluwa ng tao, kaluluwa ng hayop, at kaluluwa ng mga halaman, puno. Ang pinagkaiba lang, ano bang pinagkaiba? Ang sa hayop, tinawag na animal soul. Kaluluwa pa rin yun. Kasi, what is soul? No? Soul is the principle of life. So, ibig sabihin, ang kaluluwa ay siyang buhay. Principle of life. Okay? So, dahil buhay ang hayop, may isa doon silang kaluluwa. Pero ano ang tawag sa kaluluwa nila? Animal soul. No? Ganon din ang mga halaman. Meron silang kaluluwa kasi buhay ang halaman eh. Kaya nga dinidiligan para hindi mamatay. So, ibig sabihin, may kaluluwa ang halaman. Ano yung uri ng kaluluwa nila? Vegetative soul. Tao, meron ding soul. Ano ang soul ng tao? Spiritual soul. Spiritual soul. So, anong pinagkaiba ng vegetative soul, animal soul, at spiritual soul? Yung kaluluwa ng halaman at ng mga hayop, yung soul nila is hindi eternal, hindi galing sa Diyos. Yung kaluluwa nila ba, di ba galing sa hininga ng Diyos? Wala siyang eternity. Kaya pag namatay sila, namatay ang hayop at ang halaman, talagang total annihilation. Nawala na yung existensya nila pag namatay ang isang hayop o isang halaman. Yun ang kanilang kaluluwa. Hanggang dito lang sa mundong ibabaw. Pag namatay sila, wala na silang second life. Ang pinagkaiba sa spiritual soul, yung espiritu ng tao, merong tinatawag na, kaya nga tayo tinatawag na person rational being. No, meron tayong intellect and will. Ang kaluluwa ng tao, mayroong tinatawag na intellect and will. Function yun ng espiritu na ibinigay ng Diyos sa atin. Actually, ang lalim nito. Actually, hindi ko talaga kuha pa yung buong paliwanag nito. Pero ito yung pinakasimple. No? Ang espiritu ng tao galing sa Diyos, meron siyang eternal. Kaya nga meron tayong second life. Na
Apo. Ang kaluluwa natin ay hindi na mamamatay yun katulad ng Diyos kasi wangis nga tayo ng Diyos persona. 'Di ba? Hindi yun na mamatay. Kaya kapag nagkasala ka dito sa mundo, pag namatay ka, hindi ka naman mag-annihilate eh. Hindi ka mawawala na parang bula. Pagbabayaran mo yung kasalanan mo yun saan? Sa impyerno. Kasi yun ang kaluluwa natin. Ang kaluluwa natin is spiritual soul. Tinawag siyang spiritual soul. Ibig sabihin, mayroon tayong intellect and will. Kaya tayo nagiging person. Because person is a being who possesses will and intellect. Yun ang definition ng person. A being who possesses will and intellect. Yun ang meron sa kaluluwa natin. Kaya tinawag sa kaluluwa natin spiritual soul, kapatid. Bro, bigay ka ng talata nga sa kanya na ang lahat ng mga buhay dito sa lupa ay may may kaluluwa, halaman, isda, kahit ano man yan. May talata sa Biblia yan. Job 12:10 Job. bro, Oo. dating Biblia. Sige, anong talata yun, bro? Sa English na lang natin yun basahin. Maganda yun sa English eh. Job 12. 12:10 ano? Oo. Sa KJV yata, maganda sa KJV. So ito yung mababasa natin sa KJV, bro, no? In whose hand is the soul of every living thing and the breath of all mankind. So malinaw dito, the soul of every living thing. Yan. Sa Tagalogin mo rin para mas Sige, Tagalogin din natin. Maraming Tagalogin natin. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay. Ayun, bawat bagay na may buhay ay may kaluluwa. Ano? Ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay. Kasi ang tanong, mayroon bang kaluluwa yung mga gulay, isda, mga buhay, halaman? Yes. Baka sabihin nila, saan ba mababasa yun? Ayan. Ang importante doon yung kaibahan ng kaluluwa natin sa halaman at hayop, kapatid. Yes. So, may kaluluwa talaga din. Baka sabihin nila, wala. Hindi, may kaluluwa po lahat ng mga nakikita mo, kahit insekto yan, kahit ano yan. Lahat na may buhay. Pero, ang pagkakaiba, yun nga, hindi siya eternal kasi ang wala namang hiningan nung nabuhay yan, nung nilalang yan, walang hininga ang Diyos. Sino ba hininga ng Diyos? Genesis chapter 2, bro, verse 7. Okay, Genesis 2:7. Last verse, Ito naman ang ating mababasa, no? At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Kaya doon sa unang Korinto 3:17, templo kayo ng Diyos. Kasi hiningan siya. Pero itong mga gulay, mga halaman, walang hindi niya hiningan. Kinreate lang niya. Tayo may hiningan ng Diyos, kaya nga spiritual soul ang tawag sa atin. And that's yun ang difference ng kaluluwa ng tao at ng mga hayop, kapatid. Okay, maraming salamat po. Thank you. Sorry po at late na. Kailangan. Tanong ni Bro Angel sa vlog niya, may natutunan? Yun ang gusto ko yung tono ni Bro Angel doon eh. May natutunan? Meron! Maraming salamat, Brother Moore. Bro Jando. Sige po. Okay, thank you sa iyo, Brother Mike Moore, sa iyong katanungan. At dahil lagpas na po tayo, pasensya na po kay Bro Champ, no? 10:21 na, ibig sabihin 11:21 na kina Junri at saka kay Brother Angel. So, pasensya na po kayo kung hindi sumipot itong si Baladad, siguro natakot. Sana hindi siya Bro Jando. Baka sa kakahanap niya ng reference pang laban, nabasa niya sa reference, may purgatory pa lang. Yun na nga, no? Pero pati number niya hindi rin makontak. Ano ba naman yun? Baka may nangyaring hindi inaasahan. Okay, so pasalamat na tayo, Brother John Ray. Okay. Yes, so glory be to God in the highest, no? At salamat din sa mga kapuntos natin na ilang taon na, Bro Jando? Malapit ng mag-New Year. Ano tayo nagsimula, bro?
Ako nag-start sa akin lang, nag-start ako 2019 yata sa programa na ito. 2019 ako nag-start, Hindi, 2018 kasi 'di ba ang pandemya 2019? 2020 ang pandemya, March 2020. 2019 ako nag-umpisa dito pala. Kasi one year before mag-pandemic, nasa punto por punto na ako. So 2019 ako nag-umpisa. Mag ilang taon na, no? Grabe. Hindi Pero bro, mukhang ano to, mukhang ano yun bro, 2021 bro. ako? Oh, kasi 2020 hindi pa nagagawa yung studio namin noon, tapos ang gamit ko pa noon cellphone pa. 21 ba? Nakalimutan ko na 2021 talaga. yun yung pagkamatay ni Soriano. Oo nga pala. Nung Wala pa nagbigay tayo ng po. komento. Wala pa punto por punto nun bro, 19, Tama, 2019. 20, ano pala, 21 pala, tama, 21. Hindi, may punto por punto nung pandemic. Oh, meron na pero cellphone lang bro, Angel. Wala yun, 2019, wala pa sa ganyan, Wala, no? ano? Pero punto por punto na ako noon nung pandemic eh. 'Di ba oo. yun nga ang unang debate ko kay Wimpy nasa 'di ba na-quarantine nga ako. Oo. So 19 nga bro, na-quarantine ako noon eh. Ay hindi bro, 2021 ka nag-start bro kasi 2021 namatay si Soriano. February 2021. Hindi, naalala mo yung pandemic, 'di ba? Na quarantine ako dito, 'di ba? Sabi ko nga nasa quarantine kami ng pamilya ko. Oh. Pandemic yun eh. Basta matagal-tagal na tubot-tubot punto ilang taon Oo nga, na kaya nga, lumipas. kaya budyan daw pinapaalalahan ko yung punto por pa mga punto kapuntos natin na maraming salamat po sa inyo. Mm-mm. No? Kung hindi po hindi po siguro sa pagtangkilik at pagsuporta at pagtiwala nyo sa amin, mga normal na vlogger lang kami, no? Pero hindi naman namin ipinasigawan na sikat kami, hindi po na ang layunin namin. Kami ay mga mga lingkod ng Diyos na Wala nagsusumikap. kabuluhan. Nagsusumikap na makatulong sa mga naaral namin na makashare sa inyo ba. No, hindi po kami nagbibigay ng importansya sa amin pong mga nagawa. Pero yung pasasalamat namin po sa inyo mga kapuntos, grabe, sobra at ano yan? Liglig at ano ba yun? Maapaw. Liglig at siksik yun. Siksik, liglig at umaapaw yung pasasalamat namin sa inyo mga Iiyak na yan. parang kailan lang, no? Blessing in disguise yung pandemic at ngayon 160,000 na po tayo salo-salo sa salita ng Diyos pag pinag-aaralan natin araw-araw, gabi-gabi, maliban sa Monday kasi day off namin. At yun, maraming salamat. Gusto ko lang pangunahan kayo dahil malapit na magbagong taon, no? At andito pa rin tayo nagsasama-sama. So maraming salamat po sa inyo na hindi nyo kami iniwan, no? Alam naman namin na mas marami pang mas magagaling sa amin magpaliwanag. Pero mas pinili niyo ang punto por punto, mas pinili niyo yung mga simpleng tao na ano lang ba ang alam namin, no? Pero mas pinagtitiwalaan nyo kami. Kaya marami pong salamat sa inyong lahat mga kapuntos, no? So, shout out po sa lahat. God bless all. Yun. So, malapit na mong Pasko. Pinaskuhan ko. Okay. Thank you po sa inyo lahat. At bigay ko na po kay Brother Angel naman sa kanya po sa salamat. Brother Angel? Merry Christmas po, hindi kami namamasko Hindi kami namasko, nagpapaalala lang kami na malapit na ang Pasko. Kayo na ang bahala. Ano lang naman yung paalala lang ni Bro Jando. Wala namang ibang kahulugan, pero kung gusto nyo bigyan ng kahulugan, okay din. Siyempre, salamat pa. Lahat po ito, no, wala tayong magagawa kundi kalooban ni Lord. Kaya sabi ko kanina, ako rin hindi ko alam, bigla ako napunta rito, no, pero ang ano ko lang talaga, no, matagal na ako sa charismatic kasi nag-Bible preacher, kaya iba yung style ko sa pag-preach. So mas alive ako actually pagka sa charismatic, alive, maraming tao kasi doon, alive talaga doon, talagang sigawan yung mga tao pagka sa live. So biruin mo, no, dati doon, ngayon mas
mas marami pa palang dito pala ako ilalagay ni Lord na mas maraming mga audience pa at maraming mga kaluluwang maakay, no? So, maraming Dito nagamit salamat. yung kahasaan mo, Bro Angel, sa katikisem. Kumbaga, talagang bibigyan kanya muna ng noon ng mga audience ko pa biro mo, minsan 5 lang sa charismatic, may 20, 30, tapos mga 100 lang, 200. Pero ngayon, 160k. Pera pa yung kay kay Bro Wendell. Pera pa yung sa'yo. Iba pa yung mga yung mga subscriber ng ibang channel. Ang dami na, siguro almost 300, 400,000 na yung mga kung mo yung subscriber na nanonood sa atin, no? So talagang God's works in a mysterious way, no? Basta ang importante, no, gawin mo lang yung mission mo, mag-focus ka sa kanya. Dire-diretso lang, no? Gawin mo yung trabaho mo. Later on malalaman mo nandoon ka na, no? Basta tuloy-tuloy lang. Muli paalala ng ating Panginoon Jesucristo sa maganda po yung ngayon, no? Yung doon nang galing yung ebanghelyo natin na sabi ng ating Panginoon Jesucristo, no? Marami pang aanihin ko konti manggagawa. At sinugo niya yung mga apostol, ngayon wala na sila, tayo naman ang sinusugo, no? Marami pa at sa pamamagitan nga ng pag-share niyo nito, doon po kayo sumusunod, tumutupad sa utos ng ating Panginoon Jesucristo na humayo, no? Tayo hindi na kailangan humayo. Bahala na social media ngayon na maihayo natin ang mga natutunan natin at ang channel ng punto por punto para sa mga ang dami pang aanihin, milyon-milyong mga Katoliko po, no? I-share mo to, hindi ka man makapag-preach, bayaan niyo po sa amin ang trabaho niyon. Yung trabahuhin niyo lang, share. At kung kaya niyo magdepensa sa faith niyo, pwedeng actual na rin 'yan. Ang dami na dito natuto, ngayon nakikipag-na sila sa mga tao, no? So, yun po ang paalala sa atin, no? May mission ka, may mission ako, tayong lahat ay may mission, no? Yun po yung pabaon ng ating ebanghelyo. Yun lang po, naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. Good night, everyone. Bro Jando, isa lang bro, no, mayroon akong nakitang tanong dito bro na hindi ko napansin kaganina, madali lang naman to bro. Parang inulit lang tong tanong na ito. Sabi ni Sister Sisi Suchayseng. Sisi Suchayseng, sabi niya, Brother John Ray, tanong ko lang po, bakit po nagbebelo ang mga ibang babae sa simbahan? Ano po ang halaga nito during Mass? Maraming salamat po. Well, traditionally sister, lahat talaga ng mga babae sa simbahan Katoliko nagbibelo yan ayon sa tradisyon ng simbahan, no? Nagbago lang yan sa Vaticanto kasi hindi na masyadong stricto, so okay na yung walang lambong. At biblically, kung babasahin natin sa Bible kasi ito ang sabi ni Apostol na Pablo, ang babaeng namang nananalangin o nagpapahayag ng mensahe ng Diyos na walang takip ang ulo ay nagdadala ng kahihiyan sa kanyang ulo na walang nawala na ako. Ulitin ko Ang babae namang nananalangin o nagpapahayag ng mensahe ng Diyos na walang takip ang ulo ay nagdadala ng kahihiyan sa kanyang ulo na walang iba kundi ang lalaki. At para na rin siyang nagpakalbo, no? Kung ayaw magtakip ulo ng isang babae, magpaputol na lang siya ng buhok. Ngunit kahiya-hiya naman sa babae ang magpaputol ng buhok o magpakalbo. Kaya dapat siyang magtakip ng ulo. So, church tradition yan, sister, pero based on discipline po yan, sister, no? Sabi nga sa komentary na binasa natin kaganina, yan ay disiplina ng simbahan nung unang panahon. So, subject to change yan. At sa Vaticanto nga, makikita natin ngayon, mas marami ng babae nga hindi na naglalambong. Pero much better talaga na gawin yung sinabi ni San Pablo na maglambong. Pero hindi po siya against sa faith na hindi ka maglambong. Kaya may nakikita kang lambong based sa tradition yan, kapatid. Yun lang, Bro Jando, maraming salamat. Okay, maraming salamat din sa inyo. Dati, nag-lock na ng member, pero hindi inaasahan, dinagdag pa si Angel Santos.
Tapos, Kaya nga, naidagdag si Hindi, nagkaroon yun ng ano bro dyan, nagkaroon ng parang revision kasi nung naalala mo, ang dami ring nangyari na sa atin na halos mawala yung punto por punto, no? Hindi lang nila alam, no? hindi na alam. Kamuntik na mawala ang punto dati. Halos maagaw na. Halos maagaw na. Konti na lang talaga yun. Maagaw na talaga ang punto. Hindi na lang namalayan. And then, naidagdag si Aljan Bagatnan. And lately, nadagdag si Eugene Gapo. So, talagang may napagbibigyan ng pagkakataon pag nadiskubrihan talaga na mayroon talagang alam sa pagtuturo. Okay. Ito si Aljan naman, ano niya ka Aljan? Sipag lang at very humble. Kaya naidagdag si Aljan. Sipag at very humble. Yun po. And then, salamat po sa inyong lahat. At time na po to say goodbye. Closing prayer na po tayo in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.